Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Third person POV. Ma'am, excuse me po. May naghahanap po sa inyong pulis sa labas, gusto ka raw po nilang makausap? Saad sa akin ng labandera kong si Mameng. Nagtaka man, itumango na lamang ako. Pagkalabas ko ng bahay, nakita ko ang 3 pulis. Good afternoon, sir. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Malumanay ngunit magalang kung saad sa mga ito. Ikaw po ba si Miss Stephanie Regala? Saad ng isang pulis na medyo mataba. Yes sir, bakit ho? Ngiting tanong ko dito. Kahit kinakabahan ay nakuha ko pa ring magtanong nang hindi nanginginig ang boses. May warrant of arrest ho kayo kay Mrs. Clarice Marquez Araneta po. Sa salang pagbabalak na patayin ng Mrs. ni Mr. Brian Araneta po. Warrant of arrest? At bakit ko naman ho gagawin iyon? Samantalang, hindi ko naman ho kilala mga taong sinasabi ninyo, sir. Kunwari kung saad sa mga ito. Sa presinto na lamang ho kayo magpapaliwanag, ma'am. Saad ng isang pulis sa akin. Pero, sir, nagsasabi ho ako ng totoo. Giit kong saad sa mga ito. Sa presinto na lang ho kayo, ma'am. Wika ulit ng mga ito sa akin. Wala akong nagawa ng pusasan ako. Punyeta ka, Clarice Araneta. Kapag nakatakas ako dito, babalikan talaga kitang babae ka. Masyado mo nang pinapainit ang ulo ko, Clarice. Ngit-ngit kong bulong sa sarili. Pagkadating ko sa presinto ay hindi na ako nagulat na andoon ang bruhang babae na ito. Kasama pa nito ang chaperone nito. What the hell are you doing, Clarice Araneta? Nananahimik ako sa bahay. Bigla mo akong idademanda? Sigurado ka pa sa mga paratang mo sa akin? Patutya akong saad sa babae, nakampante lang na nakaupo sa harap ko, tila wala itong pakialam sa presensya ko. Huwag kang magkunwaring biktima dito, Stephanie. O di kaya magkunwaring wala kang alam. Saad ng babae sa akin. So anong ibig mo sabihin? Ngit-ngit kong saad dito. May video akong nagpapatunay na balak mo akong pagtangkaan, Stephanie. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa plano mong iyon. Saad ng babae sa akin. Anong video ang pinagsasabi ng bruhang ito? Iyon bang kausap ko ang isa sa mga tauhan ko? Na balak ko ngang pagtangkaan ang buhay ni Clarice? Sino at paano nito nakunan ako? Bulong kong tanong sa sarili ko. Is it funny? Dahil hindi nakakatawa, Clarice. Paano ako magtatangka sa iyo? Hindi nga kita kilala, di ba? Yamot kong saad sa babae. Bahala na, hindi talaga ako aamin sa mga ito. Huwag kang magkunwari, Stephanie. Dahil alam natin pareho na kilala mo kami ng asawa ko. Believe na talaga ako sa'yo. Hindi ka lang kirida, kundi magaling ka din kumuha ng kasinungalingan. Hindi na ako magtataka kung bakit nadali mo ang asawa ko. Pero I'm sorry, dahil hindi mo ako madaling mauutakan, Stephanie. Pasensya ka na dahil ang binangga mo ay laking squatter. At pinagmamalaki ko iyon. Pero kahit ganito ako ay hindi ako gumagawa ng ikakasira ng pagsasama sa kapwa ko. At proud akong ipagmalaki na kahit nasa squatter lang ako lumaki, ay marunong kaming rumispeto ng totoong tao. Hindi katulad mo, kaya pasensya ka na ha, dahil hindi mo ako mauuto. Sir, ikulong ninyo ang bruhang ito, dahil may ebidensya akong hawak sa babaeng ito. Dinig kong baling na saad ng babae sa mga pulis. Stop it, Clarice. Huwag mo kong tatakutin sa mga ganito mong chicks dahil hindi ako natatakot. Matapang kong saad dito. Then, simula ngayon ay matakot ka na, dahil gagawin ko ang lahat makulong ka lang. Para hindi ka na makapinsala ng may mga asawa na. Taas noon itong saad sa akin. Mabilis ako nitong tinalikuran kasama ang kaibigan nito. Naiwan akong nagngingit-ngit sa galit sa hayop na babaeng iyon. Kapag ako nakalabas dito, humanda ka sa aking babae ka. Dahil papatay na talaga kita. Banta akong saad sa sarili ko. Miss Regala, sumama ka na po sa amin, ma'am. Sa selda mo. Wika ng isang pulis sa akin. Akma na sana ako nitong hahawakan nang kuhanin ko dito ang baril nitong nakasukmit sa bewang nito. Saka ko ito pinaputok sa lalaki. Nakita kong nakabulagta na ang lalaki. Tatakbo na sana ako nang marinig kong pumutok ang baril at natamaan ako sa may balikat ko. Duguan akong bumulagta sa sahig. Iyon ang huli kong naalala nang dumilim na kaagad ang paningin ko. Nagising akong amoy gamot ang paligid ko. Kaya alam kong nasa ospital ako ngayon. Dahan-dahan kong nilibot ang paningin ko sa loob ng kwarto na iyon. Pero wala akong nakitang tao, kundi nag-iisa lang ako. Babangon na sana ako nang mapansin kong nakaposas pa din ako. Punyet atong buhay na ito. Kahit nasa ospital pala ako ay nakakulong pa din ako.
Galit kong sigaw sa loob ng hospital suit na ito. Noon bumukas ang pinto ng kwarto kung saan bumungad ang babaeng dahilan kung bakit naging ganito ako ngayon. Anong ginagawa mo dito, Clarice Araneta? Di ka pa ba kontento na makita ang ginagawa mo sa akin? Asikong wika sa babae. Ikaw ang gumawa sa sarili mong desisyon, Stephanie. At lahat ng ito'y naging karma mo na. Look at yourself. You look fail. Para kang binagsakan ng langit at lupa. Kaya hindi na nakakapagtakang gagawa ka talaga ng masama dahil sa mga ambisyon mo sa buhay. At ngayon na may bubulok ka sa bilangguan dahil pulis na pinaril mo ay napatay mo lang naman. Kaya hindi ka lang sa akin may kasalanan, Stephanie, kundi sa pamilya ng pulis na napinaril mo. Anyway, mauna na ako. At huwag kang magtangka na tumakas dahil sa loob at labas nitong ospital ay bantay ng lahat ng pulis. Kaya manahimik ka na lang dito at pagbayaran mo ang kasalanang ginawa mo. Mahabang saad sa akin ni Clarice at tuluyan na itong lumabas ng kwartong iyon. Ngit-ngit sa galit na bumalik ako sa pagkakahiga. What I have done? Paano ako makakatakas dito? Bulong kong usal sa sarili ko. Han, saan ka galing? Bungad na tanong sa akin ni Brian nang nakapasok na ako sa living room. Tiningnan ko ang mga magulang nito, tila naghihintay din ang mga ito ng paliwanag ko. Past 6 p.m. na kasi nang makarating ako sa bahay. Kausap ko pa kasi ang pamilya ng namatay na pulis. Nangako din akong tutulungan ko ang mga ito financially. Marahan akong humakbaang saka umupo sa sala. Sa presinto. Presinto? Sabay na wika ng biyanan ko ng asawa ko. Anong nangyari? Clarice? Si Mami ang nagtanong sa akin. Pinakulong ko sa Stephanie na kabit ng anak ninyo. Wika ko sa mga ito. Nagkatingin na naman ng tatlo. Si Bri lang nagsalita. Bakit di mo ako tinawagan, Clarice? Paano kung napahama ka? Saan dito sa akin sa nag-aalalang boses? Nakita mo naman diba na buhay ako o walang gas ka sa katawan? Piloso po kung saan dito. Iha, nasaan si Stephanie ngayon? Ang biyanan kong lalaki ang nagtanong sa akin. She's in jail. I mean, nasa ospital siya. Ospital? Anong nangyari, Clarice? Nag-away ba kayo kaya siya ng ospital? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Bryle. Easy, Bryle. Walang nangyari sa karida mo. Nagwala siya sa jail kasi tinangka niyang tumakas kaya kinuha niya ang baril ng isang pulis saka ito pinutok sa dibdib ng pulis at iyon ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Pero si Stephanie din ay binaril ng isang pulis kaya ito nadaplisan at isinugod sa ospital. At ngayon habang buhay niyang pagdudusa ng mga kasalanan niya, saad ko sa mga ito. Bakit? Ano bang kasalanan sa iyo ni Stephanie at naisipan mo itong indemanda? Muling tanong sa akin ng asawa ko. Nakalimutan mo na ba? Sinira lang naman niya ang pamilya natin. Tapos may video din akong nagpapatunay na pagtatangkaan niya ang buhay ko. Sa tingin mo wala akong gagawing aksyon para labanan ang baliw na karida mo? Saad ko sa asawa ko. No hon, it's not that. I mean, buti nalaman mo kaagad na may tangka siya sa iyo. Ano, wala bang masakit sa iyo? Wika nito sa akin. Wala. Okay lang ako at ang anak ko. Saad ko dito. Excuse me sir, ma'am. Nakahanda na po ang dinner ninyo. Sabay kaming napatingin sa kasambahay na lumapit sa amin. Sige taseng, susunod na kami. Salamat. Wika ng mami ni Bryle sa katulong. Sige po ma'am, excuse me po sa inyo. Magalang nitong saad sa amin. Han, let's go, mag-dinner na muna tayo. Sa kwarto na natin tayo mag-usap mamaya. Untag ni Bryle sa akin. Nang ikiya ko nito sa komedor, pinaghila pa ako nito ng upuan. Ganoon din sina daddy kay mami. Tahimik lang kaming kumain na 4. Hanggang sa nauna akong natapos sa pagkain at nag-excuse ako sa mga ito na mauna na akong umakyat. Halos 30 minutes na akong nakatulala sa loob ng banyo. Hindi ko lubos maisip na may ganoon palang klaseng tao. Nakagaya ng babaeng iyon na handang gumawa ng masama makuha lang ang binabalak. Han? Clarice, matagal ka pa ba dyan? Dinig kong tawag sa akin ni Bryle. Wait, naliligo pa ako. Saad ko dito pero ang totoo ay papaligo pa lang ako. Kasi kanina pa ako nakatitig sa salamin at nakatulala. Okay Han, wika nito sa akin. Naligo na nga ako, mabilis lang naman akong maligo. Kaya hindi naman ako nagtagal, lumabas na ako ng banyo na nakasuot lang ng roba. May kailangan ka? Tanong ko sa asawa ko. Nakatitig lang kasi ito sa akin. Wala. Iniisip ko lang kung paano ko may nangyaring masama sa iyo. Hindi ko pa malalaman na gumawa ka pala ng akbang na hindi ko alam. Pinag-alala mo kami kanina Han. Tumawag na ako kay na mama pero wala ka daw doon. Akala ko nga iniwan mo na naman ako. Saad nito sa akin. Hindi na kita ginambala pa kasi alam ko namang ayaw mo. Kaya si Jessica ang kasama ko kanina. Si Jessica ang kasama mo? Pero bakit noong nagtanong ako dito kasi tinawagan ko ito eh. Sabi niya hindi daw niya alam kung nasaan ka.
Bakit siya magsisinungaling? Tanong nitong Saad sa akin. Sa sinabi ko na ayaw ko nga ipaalam sa iyo, saad ko dito. Tinalikuran ko na ito para magbihis ng pantulog. Pero Han, sana hindi mo ginawa iyon. Sana sinama mo ako sa plano mo. Hindi yung basta-basta ka nalang umaalis na hindi ko alam. Han naman, sana maisip mo din na concern ako sa iyo at sa anak natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo ng anak ko. Saad nito sa akin. Alam ko na kapag ganito ang boses ni Bryle, nasasaktan ito. Kaya humugot ako ng buntong hininga saka hinarap ito. Okay, I'm sorry. Nagmamadali kasi ako kanina kasi para mahuli ko ang bruhang iyon. Ang plano ko lang naman kasi sa babaeng iyon ay idemanda siya. Kaso nanlaban siya eh. Kaya iyon ang napala niya. Saka yung pamilya ng pulis na namatayan. Pinangakuan ko iyon ng tulong financial kaya natagalan ako. Siguro bukas aalis ulit ako para ibigay ang tulong sa naulila. Wika ko sa asawa ko. Sige, ano bang oras ka aalis bukas? Liliban na lamang ako sa trabaho, sasabihin ko kay daddy na may pupuntahan tayo bukas. Basta next week, Han. Huwag kang gagawa ng hakbang na hindi ko alam. Alalahanin mo na, dalawa na kayo ngayon kaya please, Clarice, makinig ka naman. Nagpapaunawa nitong Saad sa akin. Tumango ako dito, saka ko ito niyakap ng mahigpit ang husband ko. Maaga pa lang ay dumating sa mansyon ang mga magulang ko. Nidatnan pa nila ang mga biyanan ko at si Bryle. Bakit kaya napasugod ang mga ito na ganito kaaga? Anak, Diyos ko buti okay ka lang iha. Salubong sa akin na tanong ng mama ko. Magandang umaga sa inyo kumpadre. Saad na wika ng papa ko sa daddy ni Bryle. Magandang umaga naman, anong atin kumpadre? Saad na tanong ng biyanan kong lalaki sa papa ko. Nakita kong nagmano si Bryle sa magulang ko at bumati din ito. Narito kami kasi namabalitaan namin sa kaibigan nitong anak namin na nagpunta daw sila Clarice kahapon sa presinto at nalamin naming nakabaril daw ng pulis ang babaeng idemanda sana nito. Wika ng mama ko sa amin. Iyon nga ang nalaman namin kumpadre, kaya nga kahapon ay talagang hindi kami mapakali nung hindi pa umuwi si Clarice dito sa bahay. Wika ng biyanan kong lalaki sa papa ko. Nag-alala lang naman kami kaya napasugod agad kami dito ng asawa ko. Pinag-alala namin ay baka nasaktan doon ito at may nangyari masama dito lalo na sa dinadala nito. Wika ng ama ko sa mga biyanan ko. Doon na tayo sa komedor magkwentuhan, mag-almusal na muna tayo. Alok na wika ng mami-in-law ko sa parents ko. Agad kaming naupo at nagsimulang kumain. Alam kong nahihiya ang mga magulang ko kaya nginitian ko na lamang ang mga ito para kahit papaano ay hindi mahiya ang mga ito. Nang matapos na kaming kumain ay nag-usap-usap muna kami kung ano daw ang balak ko tungkol sa babae ni Bryle. Ang gusto ko lang naman doon sa babae ay maisip nitong mali ang mga hakbang nito. Pero nagkasala din siya sa pulis kaya baka makulong siya ng habang buhay. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.